Magandang gabi mga ka-amazing AI stories. Maligayang pagdating sa isang kwento ng kaluluwa, liwanag, at pagbabago. Isang kwento na magpapaalala sa atin na sa kabila ng lahat ng dilim at pagkatalo, may pagkakataon pa ring magbalik loob at magbago. Ang kwento ng sundo ng mga kaluluwa ay naglalakbay sa bawat puso. Kaya't halina't samahan niyo akong sumama sa isang paglalakbay na magdadala sa atin sa kaharian ng mga kaluluwang naglalakbay. Isang kwento ng pagtanggap, pag-asa, at ang lakas ng liwanag sa mga oras ng kadiliman. At ngayon ay muli tayong maglalakbay sa isang mundo ng misteryo, hiwaga, at takot. Ihanda ang inyong sarili, buksan ang inyong isipan, at huwag kalimutang lumingon sa likod. Dahil hindi natin alam kung sino o ano ang maaaring nakatingin sa atin. Simulan na natin bago pa mahuli ang lahat. Sa isang liblib na baryo sa kabundukan, ang gabi ay madilim at tahimik. Ang mga tao ay madalas na nagsasara ng kanilang mga bintana at pintuan tuwing sumasapit ang dilim. Isang alamat ang umiikot sa kanilang mga labi. Ang alamat ng isang hindi nakikitang nilalang na kilala bilang ang sundo. Ayon sa mga matatanda, tuwing hating gabi, isang misteryosong karwahe ang dumarating sa mga kalsadang malapit sa mga sementeryo. Walang kabayo, ngunit naririnig ang kalansing ng mga pangil at ang tunog ng mga gulong na tumatakbo sa makakapal na usok. Tanging ang mga kaluluwang nakatakdang pumanaw ang makakakita ng karwahe at sila ang inaabot ng sundo. Isang gabi, si Elias, isang batang mang-uukit ng kahoy na hindi naniniwala sa mga alamat, ay nakarinig ng kakaibang tunog mula sa labas ng kanyang kubo. Binuksan niya ang bintana at nakita ang isang karwaheng itim na parang lumulutang sa hangin. Habang pinagmamasdan ito, naramdaman niyang may kakaibang puwersa na humila sa kanyang katawan. Para bang tinatawag siya ng isang hindi nakikitang kamay. Sumunod na gabi, iniwasan ni Elias ang dilim, ngunit hindi siya nakaligtas. Habang siya'y natutulog, ang mga pinto at bintana ng kanyang bahay ay kusa ng nagbukas. Lumingon siya at nakita ang isang tao, isang matandang lalaki. Walang mukha kundi isang itim na ulap na may mga mata na kumikislap ng pula. Naglalakad ito patungo sa kanya at nagsalita. "Oras mo na, Elias. Dumating na ang iyong sundo." Bago siya makapagsalita, nagsimula na siyang mawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay tila itinutulak ng isang hindi nakikitang puwersa patungo sa labas ng bahay. Sa huling sandali bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niyang nagsimula ng magbukas ang mga pintuan ng karwahe. At sa kabila ng makapal na ulap at usok, nagsimulang maglakad ang mga kaluluwa ng mga naunang pumanaw. Sinabi ng mga matatanda sa baryo na kapag ang sundo ay dumating, wala nang makakatalikod mula rito. Ang sinumang nilalang na nakakita sa karwahe ay tatawagin ng mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. At si Elias, tulad ng iba, ay naging isa ng bahagi ng mga nilalang na naghihintay sa hating-abi ng bawat gabi, nang ang mga kaluluwa ng mga pumanaw ay muling maglakbay patungo sa kanilang walang katapusang destinasyon. Mula noon, wala nang nakakita kay Elias at ang mga naririnig na kalansing ng gulong ng karwahe ay patuloy na umabot sa mga sumunod na henerasyon. Matapos mawala si Elias, nagpatuloy ang tahimik na buhay sa baryo. Ngunit ang takot sa gabi ay hindi na muling nawala. Tanging ang mga matatanda ang nakakaalala sa mga nangyari. At silang lahat ay nagtago ng mga lihim na wala nang ibang nakakaalam. Hanggang sa dumating ang isang batang babae na nagngangalang Maria. Si Maria ay bagong lipat sa baryo mula sa lungsod matapos mawala ng mga magulang sa isang aksidente. Pinili nilang manirahan sa baryo upang magsimula ng bagong buhay. Hindi siya naniniwala sa mga alamat at kwento ng mga kaluluwa. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay walang basehan.
isang simpleng alamat na ginagamit ng mga matatanda upang takutin ang mga bata. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa simbahan, napansin niyang may kakaibang liwanag sa dulo ng kalsada. Walang ibang tao sa paligid, kaya't nagdesisyon siyang sundan ito. Habang papalapit siya, naramdaman niyang lumalamig ang hangin at ang kanyang puso ay nagsimulang magtakbuhan sa takot. Sa gitna ng makapal na ulap at anino, isang matandang karwahe ang muling nagpakita, tulad ng inilarawan ng mga matatanda. Ang mga gulong nito ay umiikot ng walang kabayo at umaabot ang kalabog sa dilim. Sa loob ng karwahe, may nakatambad na mga anino, mga tao na hindi mo matukoy ang mukha, ngunit ramdam mo ang kanilang presensya. Isa-isa silang tumingala, at sa bawat mata na tumingin kay Maria, naramdaman niya ang pagyugyog ng kanyang kaluluwa. Walang anumang salita ang lumabas mula sa kanilang mga labi, ngunit ang bawat hakbang ng mga nilalang na iyon ay may tinig na sumisiksik sa kanyang utak. Ang mga tinig ng mga kaluluwang nawala na sa mundong ito. Maria, isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Tumigil siya at tinitigan ang karwahe na nagsimulang magbukas. Ang iyong panahon ay malapit na. Hindi na makagalaw si Maria. Ang mga kaluluwang nakasakay sa karwahe ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya. At sa bawat hakbang nila, ang hangin ay lalong lumalamig at ang dilim ay tila tumasakop sa buong paligid. Tanging ang kanyang tibok ng puso ang maririnig. At sa bawat segundo, tila natutulala siya sa harap ng mga nilalang na ang hangarin ay mangyari na ang hindi maiwasang sumpa ng sundo. Ngunit sa gitna ng takot at pag-aalala, isang boses ang sumingit sa katahimikan. Maria, magmadali ka! Isang tinig na pamilyar. Tumalikod siya at nakita ang isang matandang babae, si Aling Teresa, ang matandang mang-uukit ng kahoy at ang isa sa mga tao sa baryo na matagal nang may alam tungkol sa mga nangyayari sa gabi. Hindi mo dapat hahayaan ang mga kaluluwang ito na makalapit sa iyo. Hinila ni Aling Teresa si Maria palayo sa karwahe at sa isang iglap, ang mga kaluluwa ay nagsimulang maglaho sa dilim. Ngunit ang kalabang nilalang ay hindi ganap na nawawala. Bago pa man nila marating ang kanilang bahay, si Maria ay nakaramdam ng isang malupit na puwersa, tulad ng isang anino na nagmamasid mula sa dilim. Mag-ingat ka, Maria, sabi ni Aling Teresa habang pinagmamasdan ang dulo ng kalsada. Ang sundo ay hindi basta umaalis. Ang mga kaluluwang tinatawag nito ay hindi umaalis hanggat hindi sila nakakakita ng isang bagong kaluluwa na susunod sa kanilang landas. Ngunit isang tanong ang bumangon sa isipan ni Maria. Paano kung siya na ang susunod? Sa paglipas ng mga araw, nagsimula na siyang maramdaman ang mga kakaibang presensya sa kanyang paligid. Mga anino na nagsisilbing gabay sa kanya, ang hangin na may kakaibang puwersa, at ang malamlam na mga mata na sumusunod sa bawat hakbang. Hindi siya sigurado kung ito ba'y bahagi lamang ng kanyang imahinasyon o ang mga kaluluwang naglalakbay na naghintay sa tamang oras upang bumalik. At sa bawat gabi na dumarating, ang karwahe ay dahan-dahang lumalapit. Naghihintay na siyang muling tawagin. Matapos ang karanasang iyon, nagsimula nang magbago ang buhay ni Maria. Ang mga gabi ay tila hindi na natatapos ng tahimik. Sa bawat pagsapit ng dilim, ang takot ay parang isang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga anino na dati hindi niya pinapansin ay naging tila mga mata na sumusubaybay sa kanya. Animoy nagmamasid, nagmamatyag. Hindi niya kayang itanggi ang sundo ay muling bumangon mula sa mga anino at siya ay tila tinatawagan. Isang linggo ang lumipas mula ng gabing iyon sa kalsada, ngunit ang mga nangyari ay patuloy na bumabagabag sa isipan ni Maria. Nagpasya siyang magtanong kay Aling Teresa, ang matandang mang-uukit ng kahoy na tumulong sa kanya upang malaman ang higit pang mga detalye tungkol sa misteryosong karwahe.
Pumunta si Maria sa bahay ni Aling Teresa isang hapon. Dala ang katanungang hindi matapos-tapos sa kanyang isipan. Pumasok siya sa loob ng maliit na kubo na tinataniman ng mga halamang gamot at puno ng kahoy. Nang makita siya ni Aling Teresa, ngumiti ang matanda, ngunit may kabuntot na lungkot sa kanyang mata. "Maria," sabi ni Aling Teresa, "pinipilit mong tanggihan ang takot, ngunit sa puso mo, alam mong hindi mo kayang takasan ang sundo." "Aling Teresa," nagsimula si Maria, "ano ang ibig sabihin ng karwaheng iyon? Bakit ako tinatawag? Bakit ko nararamdaman ang kanilang presensya sa tuwing gabing madilim?" Ang matanda ay lumapit at umupo sa isang silya. Hinawakan ang mga kamay ni Maria at nagsimulang magkwento. Ang sundo ay isang sumpa na ipinasa mula sa mga naunang panahon. Hindi ito basta isang karwahe na naglalakbay. Ito ay simbolo ng mga kaluluwang nahulog mula sa mga maling desisyon at hindi natapos na mga kwento. Ang mga kaluluwang ito ay nawawala sa buhay, ngunit ang kanilang layunin ay bumalik. At sa bawat pagbalik, may isang bagong kaluluwa na tatawagin, ang susunod na magiging bahagi ng kanilang sumpa. Maria, na hindi pa rin lubos na nauunawaan, ay nagtanong, "Paano ko makakawala mula sa sumpang ito?" Aling Teresa ay tumingin sa kanya ng seryoso at ibinulong, "Wala nang makakaligtas. Hanggat ang sundo ay hindi natatapos, ang bawat nilalang na tinawag ay magiging bahagi ng kanilang walang katapusang paglalakbay. Ngunit may isang tanging paraan. Hindi mo kailangang maglakbay kasama sila. Kailangan mo lamang malaman kung sino ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan." Ngunit bago pa man magpatuloy si Aling Teresa, isang malupit na tunog ang dumating mula sa labas ng kanilang bahay. Ang kalabog ng mga gulong ng karwahe ay sumalungso sa hangin at isang malamig na hangin ang dumaloy sa paligid nila. "Mabilis!" ang sigaw ni Aling Teresa. "Dumating na sila!" Maria at Aling Teresa ay tumakbo patungo sa likod ng bahay, sa isang matandang kuweba na nakatago sa ilalim ng mga puno. Ang kuweba na ito ay dating ginamit ng mga ninuno ng baryo bilang lihim na lugar ng mga ritual. Dito, ipinagpatuloy ni Aling Teresa ang kanyang mga kwento. "Maria, may mga kaluluwang naiwan sa mundo. Hindi na natagpuan ang kapayapaan dahil sa mga ginugol na buhay na puno ng galit, paghihiganti at kasalanan. Isang araw, sa isang araw na kagaya nito, isang nilalang na may kapangyarihan sa lahat ng kaluluwa ang magpapatawag sa kanila. At ito ang mangyayari sa bawat kaluluwang tinatawag ng sundo. Ang iyong pangalan ay nakasulat na sa libro ng mga kaluluwang iyon at ang kinasangkutan mong lihim ay magbabalik sa iyo." Maria ay tumingin kay Aling Teresa. Ang takot ay nagmumulto sa kanyang mata. "Ano ang ibig mong sabihin? Ang tao na nagbigay ng kapangyarihan sa sundo ay si Elias." Ang pangalan ni Elias ay parang isang malupit na tunog sa hangin. Maria ay naguguluhan, ngunit sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang matinding koneksyon kay Elias. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit tila ang kaluluwa ni Elias ay hindi pa tuluyang pumanaw. May nararamdaman siyang nag-uugnay sa kanila. Bago pa man siya magtanong ng higit pa, ang mga kaluluwa ng mga naunang pumanaw ay nagsimulang magpakita sa paligid ng kuweba. Ang mga mata ng mga ito ay kumikislap sa dilim, at ang malamlam na liwanag mula sa karwahe ay muling nagsimulang sumik. "Maria," bulong ni Aling Teresa, "wala nang oras. Kailangan mong matutunan ang buong kwento ng sundo upang maligtas." Sa huling sandali, si Maria ay naglakad patungo sa mga kaluluwa. Ang bawat hakbang niya ay isang hakbang patungo sa isang hindi maiiwasang kapalaran. Sa kabila ng takot at ang nararamdamang presensya ng mga kaluluwa, si Maria ay hindi tumigil sa paghahanap ng mga sagot. Ang mga anino at ang karwahe ay nagpatuloy sa paghihintay sa kanya, at ang kanyang isip ay puno ng mga tanong.
pati na rin ang isang matinding pagnanasa na matutunan ang buong kwento. Ang lihim ni Elias, ang batang nawala, at ang koneksyon niya sa sumpang ito ay patuloy na bumabagabag sa kanyang puso. Matapos ang gabing iyon sa kuweba, nagbalik si Maria sa baryo na puno ng pag-aalala at paghihirap. Tanging si Aling Teresa lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan, ngunit hindi pa rin sapat ang mga paliwanag. Pinilit ni Maria na makalapit kay Elias, bagamat alam niyang hindi siya makakakita ng kabuuan ng katotohanan sa harap ng kanyang mga mata. Ang kaluluwa ni Elias ay tila nawawala, at ang kanyang pangalan ay nabanggit na lamang bilang bahagi ng sumpa. Nais ni Maria na madala ang kanyang mga natutunan kay Aling Teresa at maghanap ng kasagutan sa kanyang sariling paraan. Bumalik siya sa libingan ng mga naunang pumanaw, ang lugar na pinagmulan ng mga kaluluwang tinatawag ng sundo. Dumating siya sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo. Isang matandang bahay na may mga disenyong puno ng hiwaga at may mga kwarto na puno ng mga larawan. Mga larawan ng mga taong matagal nang pumanaw. Isa na roon si Elias, at sa likod ng larawan niya ay isang lihim na nakasulat sa mga salita. Habang sinuri ni Maria ang larawan, napansin niya ang isang pangalan na hindi niya inaasahan. Victoria Villamor. Ngunit bago siya makapagpatuloy, isang boses ang dumaan mula sa likuran ng bahay. Ang matandang boses na iyon ay pamilyar, si Aling Teresa, na nagmamadaling dumating. "Maria!" sigaw ni Aling Teresa. "Dapat mong ihinto ang paghahanap. Ang mga lihim na iyon ay maghahatid sa iyo sa daan ng walang katapusang pagdurusa." Ngunit hindi na pinansin ni Maria ang babala ng matanda. Si Victoria, siya ang may kinalaman sa lahat ng ito. Siya ang dahilan ng pagkamatay ni Elias. Habang si Aling Teresa ay nagpupumilit na pigilan siya, natagpuan ni Maria ang isang lumang diary na itinago sa ilalim ng isang silya. Ito ay pag-aari ni Victoria, isang lihim na itinagong kwento ng kanyang nakaraan. Binuksan ni Maria ang diary at nagsimulang basahin. Si Victoria, sa kanyang galit at paghihiganti, ay nagtatag ng isang kasunduan sa isang hindi makikilalang nilalang. Ang kasunduang ito ay magdadala ng walang katapusang pighati sa baryo, at ang mga kaluluwang naligaw ay hindi na makakahanap ng kapayapaan. Nagpatuloy pa ang mga pahina ng diary, at doon natutunan ni Maria na si Victoria Villamor ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang kasunduan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa isang puwersang malupit at makapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya upang maghiganti sa mga taong nagpasakit sa kanya. Si Victoria ay nagbabalik ng mga kaluluwa gamit ang sundo upang magbigay ng kalupitan sa bawat buhay na matutuklasan niya. At si Elias na nawawala, ay naging bahagi ng isang masamang laro ng paghihiganti. Si Victoria ay isang makapangyarihang nilalang sa ilalim ng lupa. Sabi ni Aling Teresa, habang tinatapos ni Maria ang pagbabasa. At siya ang nagbigay kay Elias ng isang makapangyarihang sumpa. Ang sundo ay hindi tumatawag ng mga kaluluwa upang iligtas ang mga ito. Ito ay tumatawag upang mapanumbalik ang kapangyarihan ni Victoria. Maria ay naguluhan at natakot. Ngunit ang isang ideya ay nagsimulang pumasok sa kanyang isip. Kung si Victoria ang may kontrol sa sundo, at kung si Elias ay naging bahagi ng kanyang larangan ng paghihiganti, maaaring siya, si Maria, ang susunod na hakbang. Kung ang sumpa ay nabigyan ng kasunduan ni Victoria, maaaring siya na ngayon ang magtakda ng wakas sa kabila ng lahat. "Aling Teresa," sabi ni Maria nang may determinasyon sa mata. "Kung hindi ko hahayaan na mangyari ito, kung susubukan kong pigilan si Victoria at ang sundo, ano ang mangyayari?" "May panganib," sagot ni Aling Teresa ng mahinahon. "Si Victoria ay may kapangyarihan sa lahat ng kaluluwa, at kung babangon siya ng buo, walang makakapigil sa kanya. Ngunit
may isang paraan na maaari mong subukan. Bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, muling sumik ang isang malamlam na liwanag sa kabila ng bukas na bintana. Ang sundo ay dumating at sa harap nila nagpatuloy ang paglalakbay ng mga kaluluwa. Si Maria ay tumingin kay Aling Teresa at sa isang huling sulyap ng determinasyon, pinili niyang maglakbay patungo sa dilim, handang iharap ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang aking laban ay hindi pa tapos, wika ni Maria. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Victoria. At sa gabi ng dilim, nagsimula ang kanyang huling paglalakbay, ang laban upang tapusin ang sumpa ng sundo at ang kasaysayan ni Elias. Ang gabi ay bumabalot sa buong baryo. Ang hangin ay malamig at tila nagdadala ng mga alingawngaw ng mga kaluluwang hindi matahimik. Si Maria, ang batang babae na nagpasya na tapusin ang sumpa ng sundo, ay naglalakbay patungo sa dilim na pinagmumulan ng karwahe at mga kaluluwang nawala sa mundong ibabaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit ang takot ay naroroon pa rin. Ang takot na baka siya ang susunod na kaluluwa na tatawagin. Si Aling Teresa, ang matandang mang-uukit ng kahoy, ay nagbigay ng huling paalala kay Maria bago siya maglakbay. Maria, tandaan mo, hindi ito basta laban ng lakas. Kung nais mong talunin si Victoria, kailangan mong tuklasin ang lihim na tadhana ng sundo. Walang magiging madali sa iyo, ngunit sa bawat hakbang, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Habang patuloy ang paglalakad ni Maria sa madilim na kagubatan, ang mga anino sa paligid ay tila nagsisilibot sa kanya. Ang mga matang walang mukha at mga kaluluwang nauurong ay patuloy na sumasabay sa kanyang bawat hakbang. Sa bawat liko ng kanyang daraanan, tila siya ay pinagmamasdan ng mga espiritu mula sa nakaraan. Sa gitna ng kagubatan, napansin ni Maria ang isang matandang simbahan na natatabunan ng makapal na mga ugat ng puno at mga halamang gumagapang. Ang mga pader nito ay basag, ngunit may isang liwanag na nagmumula sa loob. Isang liwanag na hindi kailanman nauubos. Habang lumapit siya, naramdaman niya ang bigat ng hangin na parang isang puwersa na sumusubok siyang pigilan. Sa loob ng simbahan, nakita ni Maria si Victoria Villamor, nakaupo sa isang trono ng anino. Ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang itim na belo. Sa harap ni Victoria, nakatayo ang mga kaluluwa, mga nakangiti at tila nagdiriwang, ngunit sa bawat titig nila kay Maria, may isang takot na nagsimulang magtago sa kanilang mga mata. Maria, bumulong si Victoria. Ang iyong mga hakbang ay hindi na maaaring baliktarin. Ang sumpa ng sundo ay hindi natatapos hanggat hindi ka nakakabilang sa mga kaluluwang ito. Victoria, sagot ni Maria ng may tapang. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Ang mga kaluluwa na tinatawag mo ay hindi mga laro ng iyong paghihiganti. Sila'y may mga kwento, may mga buhay na hindi dapat tapusin. Ang mga kaluluwang nasa paligid ni Victoria ay nagsimulang magdahan-dahan na lumapit kay Maria. At sa bawat hakbang nila, ang mga mata ng mga ito ay nagsisilibot. Ang mga matang puno ng paghihirap at kalungkutan. Ang mga kaluluwang ito ay hindi muling nais bumalik sa ilalim ng kontrol ni Victoria. Hindi nila ito naiisip bilang isang pagpapalaya. Sila'y mga nilalang na naiiwang naglalakbay sa isang walang katapusang pagdurusa. Huwag mong gawing buo ang iyong laban, Maria. Patuloy ni Victoria. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Lahat ng kaluluwang ito, ang lahat ng paghihirap ng mga ito, ay nagmula sa iyong pagkatalo. Ikaw na rin ay magiging bahagi ng mga ito. Ngunit bago pa man matapos si Victoria, tumabog ang isang liwanag mula sa loob ng simbahan. At ang mga kaluluwang nakapaligid kay Maria ay nagsimulang magbago ng anyo. Isa-isa silang naging malinaw. Mga mukha na dati ay hindi makikilala. Sa kalagitnaan ng dilim, nakita ni Maria ang mga pamilyar na mukha.
ang mga magulang niyang nawala, ang mga kaibigan niyang naglakbay na patungo sa kabilang buhay. Sila ay mga kaluluwang naglakbay sa kanyang buhay, mga mahal sa buhay na nagsisilbing gabay upang ipakita sa kanya ang tunay na halaga ng laban. Maria, hindi ka nag-iisa. Ang boses ng kanyang ina ay umabot mula sa mga kaluluwang nakapaligid sa kanya. Ang iyong lakas ay hindi mula sa paghihiganti. Ito ay mula sa pag-ibig, at ang pag-ibig na ito ang magpapalaya sa amin. Nang marinig ito, ang puso ni Maria ay napuno ng lakas. Hindi siya magpapadala sa galit at paghihiganti na nais ipasa ni Victoria. Ang mga kaluluwang naglakbay sa kanyang buhay ay nagbigay sa kanya ng tapang at pag-asa upang tapusin ang sumpa. Victoria, tinig ni Maria. Ang kanyang boses ay matapang at matibay. Hindi mo kami kayang kontrolin. Hindi ko kayang maging bahagi ng iyong pagnanasa. Ang mga kaluluwang tinatawag mo ay hindi nararapat magdusa. Sa isang saglit, ang simbahan ay nagsimulang magbago. Ang itim na belo ni Victoria ay nagsimulang maglaho at ang kanyang mukha ay unti-unting naging malinaw. Isang mukha na puno ng galit at kasaysayan. Ngunit may isang bagay na nagsimulang magbago sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Victoria na ang kanyang kapangyarihan ay humina at ang mga kaluluwang pinaniniwalaan niyang maaari niyang kontrolin ay hindi na sumusunod sa kanya. Maria, gamit ang lakas ng kanyang pagmamahal at ang gabay ng mga kaluluwa ng mga mahal niya sa buhay, nagtakda ng isang huling hakbang upang tapusin ang sumpang ito. Ang mga kaluluwang dumaan sa kanyang buhay ay muling nagbigay ng kapayapaan sa mga naiwang kaluluwa. Kasama ng liwanag na dulot ng pag-ibig at tapang, ang simbahan ay nagbukas sa isang maluwalhating pagninilay at ang mga kaluluwa ay nagsimulang maglakbay patungo sa liwanag ng kapatawaran. Sa wakas, natapos na ang sundo at ang sumpang humawak sa baryo, at sa buhay ni Maria ay napawalang bisa. Ang mga kaluluwang naglakbay ay nakatagpo ng kapayapaan, at si Maria, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay natutunan ang tunay na kahulugan ng tapang. Ang tapang na hindi nagmula sa paghihiganti, kundi mula sa pagmamahal at pagnanais ng kapayapaan. Ang hangin ng gabi ay dumaloy ng malumanay sa baryo. Ang katahimikan ay tila isang paanyaya sa mga kaluluwang muling nakatagpo ng kapayapaan. Matapos ang matinding laban kay Victoria Villamor, si Maria ay nakatayo sa gitna ng simbahan. Ang mga kaluluwang naglalakbay patungo sa liwanag ng kapatawaran. Ang sumpa ng sundo ay natapos at ang mga anino ng nakaraan ay naglaho sa dilim. Ngunit habang ang mga kaluluwang pumanaw ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kabilang buhay, ang tanong ay lumitaw. Ang lahat ba ng mga kaluluwang tinatawag ay tunay na napalaya? Sa pag-alis ni Victoria, ang simbahan ay bumalik sa katahimikan, ngunit may isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagtatapos na nagmumula sa ilalim ng lupa. Habang ang mga kaluluwa ay nagsimulang maglakbay sa liwanag, isang nilalang ang patuloy na nagmamasid sa bawat hakbang ni Maria. Isang misteryosong puwersa na hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa bawat galaw ng hangin at sa bawat patak ng ulan. Ang tanong ay hindi natatapos. Ang sumpa ba ng sundo ay talagang natapos na? Sa gabi ng kanyang tagumpay, bumalik si Maria sa baryo upang magpahinga at mag-isip. Sa kanyang pagbalik sa kanyang bahay, natagpuan niyang mag-isa na naman siya. Wala na ang mga magulang niyang pumanaw. Wala na ang mga kaibigan niyang tumulong sa kanya. Ngunit may isang bagay ang nagbabalik sa kanya. Ang kanyang mga pangarap ay puno ng mga anino at mga tinig na nagmumula sa kabila ng dilim. Sa bawat gabi, tila may isang bagay na tinatawag siya mula sa malalayong dako ng mundo. Isang hating gabi, habang naglalakad siya sa kagubatan, nakatagpo si Maria ng isang matandang lalaki. Isang lalaki na may malungkot na mata at may isang lihim
na hindi kayang itago. Ang matandang lalaki ay naglalakad patungo sa isang kalsadang hindi pa niya nakikita. Tinanong siya ni Maria, "Saan ka pupunta? At bakit ka naglalakad dito sa dilim?" Ang matandang lalaki ay huminto at ngumiti ng malungkot. "Pupunta ako sa isang lugar kung saan lahat ng kaluluwa ay maaaring magtamo ng kapayapaan," sabi ng matanda. Ngunit may mga kaluluwang naglalakbay pa rin. Hindi pa natatapos ang kanilang kwento. Ngunit, tugon ni Maria, tapos na ang sumpa ng sundo. Ang mga kaluluwa ay napalaya na. Ang sumpa ng sundo ay natapos nga. Ngunit may mga kaluluwang hindi pa nakikita ang liwanag. Ang tunay na kapatawaran ay hindi isang mabilis na hakbang, sagot ng matandang lalaki. Bawat kaluluwa ay may sariling kwento. At ang mga kwentong ito ay patuloy na maghahanap ng kanilang wakas. Hanggat may isang kaluluwang naglalakbay, hindi pa tapos ang laban. Ang mga salitang ito ni Maria ay nagpatuloy na nag-echo sa kanyang isipan habang siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nagpatuloy siya sa pagsunod sa matandang lalaki. At sa isang lugar na hindi niya kayang ipaliwanag, nakita nila ang isang lugar ng liwanag. Isang lugar na may pag-asa at katahimikan. Ngunit sa kabila ng liwanag, may isang kaluluwa na lumapit sa kanya. Si Elias. Si Elias, ang batang kaluluwa na naging bahagi ng sumpa, ay muling bumangon mula sa dilim. Ngunit ang kanyang hitsura ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang galit at paghihiganti na sumasakop sa kanyang katawan. Ang kanyang mata ay naglalaman ng isang walang hangang pasensya at mga tanong na hindi pa nasasagot. "Maria," ang tinig ni Elias ay malumanay. "Ang mga kaluluwa ko ay hindi nakatagpo ng kapayapaan. Ang sumpang ito ay hindi natapos. Tinutulungan mo kami, ngunit mayroong isang bagay na kailangang mangyari upang tuluyan kaming makapagpatawad at makaalis sa mundong ito." Maria ay nagulat. Paano ko matatapos ang kwento ng sundo? Paano natin matatapos ang sumpa? "Elias, ano ang dapat kong gawin?" tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng takot at kalituhan. Si Elias ay ngumiti ng malungkot. "Ikaw ang susi, Maria. Ang iyong pagmamahal at tapang ang magdadala sa amin sa huling hakbang. Tinutulungan mo kami, ngunit ang tunay na wakas ng sundo ay nakatago sa loob ng iyong puso." Sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan, sa kabila ng pagod at takot, si Maria ay nagpatuloy sa kanyang laban. Natutunan niyang ang sundo ay hindi lamang isang sumpa ng paghihiganti, kundi isang pagkakataon upang muling ayusin ang mga kaluluwang nawawala, upang hanapin ang kanilang kapayapaan. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang puso ay naging gabay ng mga kaluluwang naglalakbay. At habang ang mga kaluluwa ay nagsimulang maglakbay patungo sa kabilang buhay, natutunan ni Maria na ang tunay na laban ay hindi isang pagwawagi sa labanan, kundi ang pagpapatawad sa sarili at sa mga ibang kaluluwa. Ang sumpa ng sundo ay natapos, ngunit ang paglalakbay ng mga kaluluwa at ang kwento ni Maria ay magpapatuloy, isang hakbang patungo sa liwanag ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng pagnanasa, takot at paghihiganti, natapos na ni Maria ang sumpang umiikot sa baryo. Sa pagtatapos ng sundo, ang mga kaluluwang naligaw ay muling nakatagpo ng kapayapaan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal, at ang liwanag na dulot ng kanyang tapang ay nagsimulang maglaho. Bagamat ang kaluluwa ng Elias at ng iba pang mga naligaw ay nakatagpo ng kanilang daan patungo sa liwanag, may isang bagay na hindi pa tapos. Ang madilim na puwersa na matagal nang nagmamasid, patuloy na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Sa mga linggong sumunod sa tagumpay ni Maria, ang baryo ay tila nagsimulang magbalik sa dati nitong katahimikan. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang mga buhay, ngunit ang mga hindi maipaliwanag na kaganapan ay nagsimulang mangyari. Sa bawat sulok ng baryo, may mga anino na muling lumitaw
at ang hangin ay tila may kalungkutan. Walang makapagsabi kung ano ang sanhi ng mga pag-aalboroto. Ngunit ang pakiramdam ng takot ay muling bumalik. Si Maria, na umaasa na natapos na ang lahat, ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Ngunit ang mga gabi ay nagsimulang magbago. Ang mga panaginip ay puno ng mga anino, mga tinig na bumabalik mula sa dilim. Minsan, sa kanyang mga gabing pagninilay, naririnig niyang nag-uusap ang mga kaluluwa mula sa kabilang buhay. May isa sa kanila na muling bumalik at tinawag siya sa pangalan. Ang boses na hindi niya makakalimutan, si Victoria. Maria, hindi ka pa tapos. Bumulong si Victoria sa isang malamlam na panaginip. Ang tunay na puwersa ng sundo ay hindi pa lumalabas. May mas malalim na lihim sa likod ng iyong tagumpay. Maghanda ka. Ang katotohanan ay nakatago pa rin. Pagdapo ng mga unang sinag ng araw, si Maria ay bumangon mula sa kanyang kama. Ang mga kaluluwang bumangon sa kanyang mga alaala. Alam niyang may isang bagay na hindi pa natutuklasan at ang mga katagang binitiwan ni Victoria ay nagsilbing babala na ang madilim na puwersa ay muling bumangon mula sa pagkakatago. Samantala, sa malalayong dako ng kagubatan, isang nilalang ang gumagalaw. Isang nilalang na hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman sa bawat pagkilos ng mga anino. Sa ilalim ng lupa, ang tunay na pinagmulan ng sundo ay nagsisimulang magpakita, isang sinaunang puwersa ng kasamaan na matagal nang nais maghiganti sa mga kaluluwang hindi tumupad sa kanilang mga kasunduan. Ang kaluluwang ito ay hindi kabilang sa mundong ibabaw. Siya ay bahagi ng isang kasunduan na hindi natupad at ngayon ay muling nais magbabalik sa katawan ng isang tao upang magtulungan sa isang layuning mas madilim. Isang gabi, habang si Maria ay naglalakad patungo sa kagubatan upang maghanap ng mga sagot, nakatagpo siya ng isang pamilyar na mukha. Si Luis, ang kanyang matalik na kaibigan at abogado. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Maria. Ang mga mata ni Luis ay hindi na katulad ng dati. May isang malalim na dilim na tila bumabalot sa kanyang mga mata. Maria, sabi ni Luis nang lumapit sa kanya. Tinutulungan kita, ngunit may mas malaking bagay pa tayong kailangan malaman. Ang sundo ay hindi natapos sa pagkatalo kay Victoria. Ang puwersa na pinagmulan ng lahat ng ito ay mas matagal nang naghintay. Hindi na nag-atubili si Maria at nagsimula silang maglakbay patungo sa isang lihim na lugar sa kagubatan. Isang lugar na tinatawag nilang ang libingan ng mga nakalimutang kaluluwa. Sa ilalim ng makapal na mga ugat at puno, natagpuan nila ang isang lumang dambana na itinago mula sa mata ng sinuman. Doon, natuklasan nila ang isang sinaunang aklat, puno ng mga mahika at ritual na naglalaman ng mga lihim ng sundo. Habang binabasa ni Maria ang mga pahina, isang lumang pangako ang lumitaw. Ang tunay na puwersa ng sundo ay hindi nasira ng paghihiganti. Ang sumpa ay hindi kumpleto hanggat ang kaluluwa ng nagbigay ng kasunduan ay hindi muling magbabalik. Siya na nagpasya ng lahat ng ito ay muling darating upang tapusin ang kanyang misyon. Bago pa man magsalita si Maria, isang malamlam na liwanag ang nagsimulang magningning mula sa dambana. Mabilis itong lumaganap at sa isang kisap mata, si Luis ay nagsimulang magbago. Ang kanyang katawan ay naging manipis. Ang kanyang boses ay naging malamig. Ang tunay na puwersa na matagal nang naghintay ay muling nagbalik. Maria, ang tinig ni Luis ay naging isang malupit na boses. Ang sundo ay hindi tapos. Ang mga kaluluwang nawawala ay hindi maghahanap ng kapayapaan. Maghihiganti kami. Si Luis, o ang nilalang na sumakop sa kanyang katawan, ay muling nagbabalik upang tapusin ang tunay na misyon ng sundo. Ang mga kaluluwang nawala at ang mga sumpang hindi natupad ay muling magbabalik upang patunayan na ang kwento ng sundo ay hindi natapos. Maria, ngayon ay nag-iisa, ay kailangang humarap sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay.
Hindi lamang ang mga kaluluwang naglalakbay ang kailangang ayusin, kundi pati na rin ang lihim ng kasunduan na sumira sa buhay ng marami. Ang tadhana ay nagsimulang magbago at ang paglalakbay patungo sa liwanag ay magiging mas mahirap kaysa kailan. Ang malamlam na liwanag mula sa dambana ay patuloy na kumikislap, nagbabadya ng isang puwersa na hindi kayang ipaliwanag. Si Maria, na nakatayo sa harap ng nilalang na nagbalik sa katawan ni Luis, ay naglalakad patungo sa isang makapangyarihang paghaharap. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pasensya. Ang mga kaluluwang pinangako niyang tutulong ay tila nawawala sa kanyang paligid, at ang isang puwersa na matagal nang itinago sa dilim ay muling nagbalik. Ang nilalang na sumakop kay Luis ay tumawa ng malamig. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga anino ng nakaraan. "Maria!" Ang tinig ni Luis ay naging malamlam at puno ng galit. "Hindi mo kayang tapusin ang sumpang ito. Ang sundo ay hindi natatapos sa isang pagkatalo. Ang puwersa ng kasunduan na ito ay magsusustento ng mas maraming kaluluwa na nawawala. Ang kaligtasan nila ay isang kasinungalingan. Pinili mo ang isang landas ng liwanag, ngunit kami ay tinadhana upang maghari." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang malamig na hangin na dumaan sa buong kagubatan. At sa bawat hakbang na binanggit, ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap ng dilim. At si Maria ay napansin ang isang kakaibang puwersa na dahan-dahang umaabot mula sa kanyang katawan. May isang mas malalim na lihim sa likod ng mga kaluluwang nagsisilbing alalay ng sumpa. Ang lihim na ito ay hindi basta-basta malalampasan. Ang sumpa ng sundo ay isang kasunduan ng kaluluwa. Ang nilalang na may katawan ni Luis ay patuloy. Bawat kaluluwang naglalakbay ay may kasaysayan. May mga di tinatapos na kwento na ikaw na mismo ang nagpapatuloy. Ngunit ang iyong kabutihang loob ay nagiging isang kahinaan. Kung hindi ka magtatagumpay, ang mga kaluluwang ito ay hindi na makakabalik. Si Maria ay hindi umatras. Alam niyang hindi siya dapat magpadala sa takot. "Hindi ko kayang patagilid na makita ang mga kaluluwa na patuloy na maghihirap," sagot ni Maria. "Kung may isang pagkakataon pa para tapusin ang sumpa, gagawin ko." Ang nilalang ay napangiti ng malupit. "Gusto mo bang malaman kung anong tunay na puwersa ang magtatapos sa sundo?" tanong niya. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang pabalik-balik na imahe ng mga kaluluwang hindi pa nakatagpo ng kapatawaran. Mga kaluluwang naglalakbay mula sa madilim na mundo. Ngunit bago pa man magpatuloy, isang puwersa ang nagtipon mula sa langit at lupa. Mula sa dilim, may mga anino na bumangon. Mga kaluluwang nagsilbing gabay kay Maria sa kanyang paglalakbay. Ang matandang lalaki na kanyang nakilala sa kagubatan ay muling lumitaw. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang malalim na kaalaman. "Maria," ang matandang lalaki ay nagsalita ng may kapangyarihan. "Ang tadhana mo ay hindi nakasalalay sa mga nilalang na patuloy na naghahanap ng paghihiganti. Ikaw ay may lakas ng loob at kaligtasan sa iyong mga kamay. Hindi mo kailangan ng kaluluwa ng iba upang makuha ang iyong layunin." May isang lihim sa likod ng bawat kaluluwang naglalakbay. Patuloy ng matandang lalaki. Ang mga kaluluwang ito ay patuloy na naghahanap ng daan patungo sa kaliwanagan. At ikaw, Maria, ay may kakayahan upang patunayan na ang liwanag ay laging maghahatid ng pag-asa kahit sa pinakadilim ng oras. Si Maria ay naglakad ng matapang patungo sa nilalang na sumakop kay Luis. Ngunit bago siya magtangkang lumapit, isang makapangyarihang alon ng enerhiya ang tumama sa kanya. Ang puwersa ng sumpa ay nagsimulang magbago. Ang hangin ay nagsimulang magdilim. At ang kalangitan ay tila naguguluhan. "Pinili mo ang landas ng liwanag, ngunit ako ay darating mula sa dilim." Ang tinig ni Luis ay naging malupit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang puwersa ng sundo
ay muling bumalik. Ngunit sa huling sandali, isang matalim na liwanag ang sumabog mula kay Maria. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang walang hangang lakas. Sa pagbangon ng mga kaluluwang tumusuporta sa kanya, isang sumik ng enerhiya ang umabot mula sa kanyang katawan. Isang puwersa ng kapatawaran at lakas ng loob. Sa kanyang mga kamay, ang sinaunang aklat ng sundo ay nagsimulang magbigay liwanag at ang mga nilalang mula sa dilim ay nagsimulang maglaho. Sa wakas, si Maria ay nakatagpo ng kalinawan sa gitna ng dilim. Ang mga kaluluwang nawawala ay muling nakatagpo ng daan patungo sa liwanag. Ang sumpang umiikot sa baryo ay natapos sa isang huling sandali ng paghaharap. Si Luis, na ngayoy muling naging malaya, ay nagbigay ng isang huling ngiti at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Ang mga kaluluwang naglalakbay ay nagsimula ng kanilang pag-alis at si Maria ay muling nagkaroon ng kapayapaan. Ngunit bago siya tuluyang maglakbay pabalik sa baryo, isang bagong kaluluwa ang sumulpot sa dilim. Isang kaluluwa na may mga bagong tanong at isang bagong sumpa. Ang susunod na kabanata ng sundo ay magsisimula. At ang mga kaluluwa ay magpapatuloy sa kanilang paglalakbay sa isang bagong misyon na may liwanag at dilim sa bawat hakbang. Habang ang mga kaluluwa na natagpuan ang kanilang kapatawaran ay nagsimulang maglakbay patungo sa liwanag, si Maria ay nagbalik sa baryo, dala ang mga aral at lihim na natutunan mula sa madilim na laban. Ngunit ang kanyang tagumpay ay may kaakibat na bigat. Sa kabila ng mga kaluluwang nagbalik sa kanilang katahimikan, may isang bagay na hindi pa natatapos. May isang puwersa na patuloy na nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon na muling gumising mula sa kanyang pagkakatago. Si Maria, na tila nakatagpo na ng kapayapaan, ay hindi makaramdam ng ganap na katiwasayan. Hindi nagtagal, isang malupit na gabi ang dumating. Sa kanyang pagtulog, muling narinig niya ang tinig na dati ay nagmula kay Victoria. Maria, hindi mo pa natutuklasan ang lahat ng lihim. Gising na gising si Maria at agad na sumik ang isang matinding takot sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa paligid, ngunit ang gabi ay katahimikan lamang ang hatid. Ang mga kaluluwang muling lumisan ay hindi pa rin nagdudulot ng tahimik na kapayapaan. Ang mga anino sa dilim ay nagsimulang magbalik, hindi para magpatawad, kundi para maghiganti. Isang gabi, habang naglalakad si Maria sa kabundukan malapit sa baryo, nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang nilalang. Isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang mata ay kumikislap ng kabangisan. Ang kanyang presensya ay puno ng galit at paghihiganti. Maria, ang boses ng babae ay malamlam, puno ng puot. Ang mga kaluluwa na iyong pinapalaya ay hindi pa tapos. May mga kaluluwang mas matagal nang nagsisilbing instrumento ng kasamaan at ikaw ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Ikaw, tinutok ni Maria ang kanyang mata sa babae. Sino ka? Ang pangalan ko ay Isabela, sagot ng babae. Ako ang nangunguna sa mga kaluluwa ng mga nasirang kasunduan. Ang mga kaluluwang hindi kailanman nahanap ang kanilang kapatawaran ay muling babangon. Hindi para maglakbay patungo sa liwanag, kundi para maghiganti sa lahat ng nagtakda ng kanilang pagkatalo. Maria ay napaatras. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa takot. Si Isabela ay isang nilalang na may malalim na koneksyon sa mga hindi pa natapos na kasunduan ng mga kaluluwa. Sa kanyang mga mata ay nakita ni Maria ang isang hindi pa natapos na misyon. Isang madilim na puwersa na nagsimula ng magtipon. Ang sumpang ito ay hindi basta-basta matatapos, patuloy ni Isabela. Ang mga kaluluwang may mga kasalanan ay hindi dapat makatagpo ng kapatawaran. Ngunit sa pamamagitan mo, ang mga kasalanan ng nakaraan ay nagbabalik. Ang mga kaluluwang nawawala ay ang dahilan ng kasalanan na patuloy na nagiging buhay. Habang nagsasalita si Isabela,
Isang malaking puwersa ng dilim ang nagsimulang bumalot sa buong kagubatan. Ang mga puno at mga halaman ay nagsimulang magdilim. Ang langit ay nagbago at ang hangin ay nagdala ng mga malamig na tinig ng kaluluwa na naglalakbay. Hindi nag-atubili si Maria at inihanda ang sarili para sa isang bagong laban. Mabilis siyang tumakbo patungo sa isang liblib na bahagi ng kagubatan at doon natagpuan niya ang isang misteryosong dambana na hindi pa niya nakita noon. Sa loob ng dambana ay isang lumang aklat na may makapangyarihang ritual. Isang ritual na makakapagbigay kapangyarihan upang magbalik ang mga kaluluwa sa kanilang tamang lugar. Sa pamamagitan ng ritual na ito, ang tinig ni Isabela ay patuloy na umabot mula sa likod. Maaalis mo ang mga kaluluwang naglalakbay, ngunit may katumbas itong sakripisyo. Ang puwersang iyong itataas ay magtutulungan sa iyo, ngunit hindi mo kayang baguhin ang likas na takbo ng sundo. Kapag nagsimula ka, hindi mo na ito kayang tapusin. Ang mga salitang iyon ay nagpatuloy na umaabot sa puso ni Maria. Alam niyang ang huling sandali ay malapit na. Ngunit may isang bagay na siya ring naramdaman. Isang hindi nakikitang lakas. Ang mga kaluluwang kanyang tulungan at nakatagpo ng kapayapaan ay nagsimulang magbigay liwanag sa paligid. Hindi na siya nag-iisa. Isang malakas na kidlat ang dumaan sa gabi at sa isang iglap, ang dambana ay nagningning ng liwanag. Ang mga kaluluwang tinulungan ni Maria ay muling nagbalik, ngunit hindi bilang mga anino ng takot, kundi bilang mga tagapagtanggol ng liwanag. Maria, ang boses ng matandang lalaki na tumulong sa kanya. Ang kaligtasan ng mga kaluluwa ay hindi sa pamamagitan ng pagtakas sa nakaraan, kundi sa pagtanggap sa kapatawaran at ang pagpili ng mas maliwanag na daan. Habang ang ritual ay nagsisimulang magbukas ng mga pintuan ng ibang mundo, ang puwersa ng dilim ay lumaban. Ang mga kaluluwang muling nabuhay sa galit ay sumugod kay Maria, ngunit hindi ito pinayagan ng mga kaluluwa ng liwanag. Isang huling laban ang sumik sa kagubatan, at sa bawat hakbang ni Maria, ang mga kaluluwang naglalakbay ay nagsimulang magbigay ng kanilang lakas upang itaboy ang dilim. Si Isabela, ang nilalang na nagdala ng galit at paghihiganti, ay nagsimulang maglaho. Ang kanyang mga mata ay nagkait ng liwanag at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang maglaho. Napawi mula sa mundo ng ang kagubatan ng mga kaluluwa ay muling tahimik. Ang mga anino na dating nagbigay takot ay nagsimulang maglaho sa hangin. Si Maria, pagkatapos ng matinding laban, ay nakatayo sa harap ng dambana. Ang mga kaluluwang pinakawalan niya sa mga nakaraang laban ay nagsimulang maglakbay patungo sa liwanag. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na hindi matahimik. Hindi pa siya nakatagpo ng ganap na kapayapaan. Habang ang mga kaluluwa ay umaalis, isang kaluluwa ang hindi pa naglalakbay. Isang nilalang na may malalim na lihim. Ang kaluluwang ito ay patuloy na nagmamasid, nagsusuri ng bawat hakbang na ginawa ni Maria. Mula sa dilim, nagsimulang lumapit sa kanya ang isang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pag-aalinlangan at kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga walang kasagutan na tanong. Maria, ang boses ng babae ay malalim at malungkot. Alam kong nagtagumpay ka sa paghihiganti, ngunit may isang bagay na hindi mo pa natutuklasan. Ang sundo ay hindi natatapos sa mga kaluluwang pinakawalan mo. May isa pang huling hakbang na kinakailangan upang tuluyang magwakas ang lahat. Si Maria ay nakaramdam ng takot at pag-aalinlangan. Sino ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang pangalan ko ay Serafina, sagot ng babae. Ako ang nagtataglay ng lihim ng huling pagwawakas ng sundo. Habang ang mga kaluluwa ay naglalakbay sa liwanag, isang kaluluwa na hindi pa natutulungan ay patuloy na naglalakbay sa dilim.
Ang kanyang mga salita ay bumangon sa puso ni Maria. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kaluluwang iyon ay hindi makakaligtas, sagot ni Serafina. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kasunduan ng mga kaluluwa. Siya ang unang nilalang na nagpasimula ng sundo at siya rin ang huling makakalaya mula rito. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Si Maria ay nagdadalawang isip. Alam niyang ang paghahanap sa kaluluwang ito ay magdadala ng isang huling pagsubok na hindi niya inaasahan. Ngunit alam din niya na ang kanyang misyon ay malapit ng magwakas. Kung makakaya niyang tapusin ang lahat ng ito, makakamtan na niya ang tunay na kapayapaan para sa mga kaluluwang naglalakbay. Nasaan siya? Tanong ni Maria. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas ng loob. Serafina ay tumingin kay Maria. Ang mga mata nito ay naglalaman ng kalungkutan. Siya ay nasa lugar na hindi mo kayang abutin. Isang matandang templo sa kabila ng kagubatan. Ngunit maging maingat, Maria. Ang paghahanap sa kanya ay maghahatid sa iyo sa pinakamadilim na bahagi ng sundo. Hindi lahat ng kaluluwa ay makakamtan ang kapatawaran. Si Maria ay naglakad patungo sa kagubatan. Ang mga kaluluwang nagsilbing gabay sa kanyang mga nakaraang laban ay muling nagbigay liwanag sa kanyang daraanan. Ngunit habang papalapit siya sa templo, isang kakaibang puwersa ang nagsimulang mag-iba. Ang hangin ay nagbago at ang kagubatan ay tila sumisikip. Ang mga kaluluwang naglalakbay na sa liwanag ay tila nagpapahayag ng isang malalim na pag-aalala. Sa kanyang pagdating sa templo, nakita ni Maria ang isang nilalang na nakatayo sa harap ng dambana. Ang nilalang ay may itim na balabal at ang mukha nito ay hindi malinaw. Ang kanyang presensya ay puno ng misteryo at pighati. Maria, ang tinig ng nilalang ay umabot mula sa dilim. Ikaw ang huling naglalakbay sa sundo. Ang iyong tapang ay isang kabiguan sa mata ng mga kaluluwang naglalakbay. Si Maria ay hindi umatras. Sino ka? Ano ang koneksyon mo sa lahat ng ito? Ang nilalang ay nag-angat ng kamay at ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Sa isang iglap, ang dilim ay naglaho at nakita ni Maria ang tunay na mukha ng kaluluwang matagal nang nawala. Siya ay walang iba kundi si Victoria Villamor, ang matagal ng kalaban. Akala mo ba ang lahat ng ito ay natapos? Tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang sundo ay hindi isang simpleng sumpa. Ito ay isang proseso ng paghuhusga. Isang kasunduan na hindi maiiwasan ng kahit sino. Hindi mo kayang tapusin ito dahil ikaw ang pinagmulan ng lahat ng kaluluwang naglalakbay. Maria ay nag-isip. Ang lahat ng ito ay tila nagiging mas komplikado kaysa sa kanyang inaasahan. Bakit? Tanong niya. Bakit mo ito ginawa? Anong layunin ng sundo? Victoria ay sumimangot. Dahil ang kaluluwa ng mga nagkasala ay hindi dapat makatagpo ng kapatawaran. At ikaw, Maria, ang naging susi sa pagbabalik ng lahat ng mga kaluluwang ito sa liwanag. Ngunit sa huli, ikaw ang magdadala ng kanilang tunay na kaparusahan. Isang huling laban ang naganap sa loob ng templo. Ang mga kaluluwang sumusuporta kay Maria ay muling nagbigay lakas sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, si Victoria ay isang puwersa na hindi kayang pagtagumpayan ng basta-basta. Sa huli, si Maria ay nahulog sa lupa. Ang kanyang katawan ay naglalaban upang ipaglaban ang huling hakbang patungo sa kapatawaran. Ngunit sa isang huling pagnanais ng kapatawaran, Maria ay tumingin kay Victoria at nagdasal. Hindi ito ang katapusan, Victoria. Ang mga kaluluwang naglalakbay ay maghahanap ng liwanag. At ikaw, tulad nila, ay may pagkakataong magbago. At sa mga salitang iyon, ang buong templo ay nayanig. Ang mga kaluluwang naglalakbay ay nagsimulang magbalik sa liwanag. Si Victoria, na sa huli ay natagpuan ang kanyang kapatawaran, ay nagsimulang maglaho. At ang templo ay napuno ng liwanag. Sa kabila ng lahat, si Maria ay nakatayo sa harap ng dambana. Ang kanyang misyon ay natapos.
Ang mga kaluluwa ay muling nakatagpo ng kanilang kapayapaan at ang sundo ay nagwakas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagong kaluluwa ang naglalakbay patungo sa dilim. Ang kwento ng mga kaluluwang maglalakbay ay hindi natatapos. Ang bawat hakbang na ginawa ni Maria ay nagsilbing gabay sa susunod na henerasyon ng mga kaluluwang maghahanap ng liwanag. Ang sundo ng mga kaluluwa ay isang kwento ng paghahanap ng kapatawaran, ng mga kasalanang hindi kayang kalimutan, at ng mga kaluluwang patuloy na maglalakbay sa liwanag at dilim. Ang araw ay sumikat sa isang baryo na ngayon ay tahimik at payapa. Si Maria, matapos ang matinding pagsubok at laban sa mga kaluluwang muling naglalakbay, ay nagsimulang magtamo ng kaunting kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na kanyang nakamtan, ang alaala ng kanyang huling laban ay hindi pa rin matanggal mula sa kanyang isipan. Ang kaluluwang nawala at nagbalik sa dilim ay patuloy na nag-iwan ng mga tanong sa kanyang puso. Ngunit hindi siya makapagpahinga. Isang bagong puwersa ang nagsimulang magbuklod ng mga ulap sa langit. Isang kakilakilabot na presensya na nagdulot ng takot sa bawat nilalang. Ang mga kaluluwang dati ay natagpuan ang kanilang kapatawaran, ay nagsimulang magduda. Ang mga anino ng nakaraan ay muling lumitaw. Ang isang bagong banta ay nagsimulang magbukas sa isang liblib na lugar, isang matandang templo sa kabila ng bundok. Dito, isang lihim na hindi natapos, isang sinumpaang kaluluwa na muling magbabalik at magiging sanhi ng pag-aalab ng isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Maria, na nagpatuloy sa kanyang misyon, ay nagsimula ng makarinig ng mga kakaibang tinig sa hangin. Ang mga kaluluwang naglalakbay ay nagbigay ng babala. Maria, ang tinig ay nagmumula sa mga anino. Ang mga kaluluwang hindi nakatagpo ng kapatawaran ay muling magsisimula ng isang digmaan. May isang kaluluwa na magsisilibing hari ng dilim at ang kanyang layunin ay pagharian ang lahat ng kaluluwa. Si Maria ay agad na nakaramdam ng takot. Mabilis siyang naglakbay patungo sa lugar kung saan nagsimulang magtipon ang mga puwersa ng dilim. Habang papalapit siya, nakita niyang naglalakad ang isang matandang lalaking may mahahabang puting buhok. Ang kanyang mga mata ay tila walang kaluluwa, puno ng poot at galit. Ang pangalan ko ay Alarik. Ang matandang lalaki ay nagsalita. At ako ang pinagmulan ng lahat ng kasalanan. Ako ang unang nilalang na humawak sa sundo. Ako ang nagtakda ng kasunduan ng mga kaluluwa. At ako ang magsisimula ng digmaan upang muling makuha ang kapangyarihan ng lahat. Si Maria ay humarap kay Alarik. Bakit mo ito ginagawa? Hindi ba't tapos na ang lahat? Ang mga kaluluwa ay nakatagpo ng kanilang kapatawaran. Hindi mo na kailangang maghiganti. Ang kapatawaran ay isang kasinungalingan. Sagot ni Alarik. Ang kanyang tinig ay puno ng poot. Ang kaluluwa ng mga nagkasala ay hindi nararapat maglakbay sa liwanag. Ako ay napag-iwanan at ang aking kaluluwa ay naglalakbay sa dilim. Ngunit ngayon, ikaw Maria, ang magiging dahilan ng muling pagkabalik ng lahat. Hindi ko hahayaan na mawala sa akin ang aking kapangyarihan. Habang nag-uusap sila, ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang mga puno ay naglaho at pinalitan ng matinding ulap. Ang lupa ay nagsimulang magbukas at magpakita ng isang malalim na kailaliman ng dilim. Ang mga kaluluwang dating nagsimula sa paglalakbay ay nagsimulang magbago at ang kanilang mga mata ay naglalaman ng galit at poot na hindi pa nila naramdaman. Alarik, wala ka ng kapangyarihan, sigaw ni Maria. Ang sundo ay hindi isang bagay na kayang kontrolin. Ito ay isang natural na proseso. Hindi mo kayang baguhin ang takbo ng kaluluwa. Ngunit si Alarik ay nagbanta. Hindi mo ako kayang talunin, Maria. Ang aking kaluluwa ay mas malakas kaysa sa lahat ng kaluluwa ng liwanag. Ang digmaang ito ay magsisimula at ikaw ang magiging unang biktima
Sa isang iglap, isang malakas na puwersa ng dilim ang sumabog mula sa katawan ni Alaric. Ang mga kaluluwa ng mga nagkasala ay nagsimulang magtipon at bumangon mula sa kailaliman ng mundo. At ang lahat ng ito ay naglalakbay patungo kay Maria. Ang digmaang ito ay hindi lamang laban para sa kaligtasan, kundi laban sa kapangyarihan ng dilim na nagbabalik upang pagharian ang mundo ng mga kaluluwa. Si Maria, bagaman nag-aalangan, ay tumayo at nagdasal. Ang mga kaluluwang naglalakbay patungo sa liwanag ay nagsimulang magbigay ng lakas, ngunit ang labanan ay hindi pa tapos. Habang lumalakas ang alon ng dilim, ang mga kaluluwa na natagpuan na ang kanilang kapatawaran ay nagsimulang magduda sa kanilang layunin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Maria ay hindi umatras. Sa isang malakas na sigaw, tinawag niya ang lahat ng kaluluwang naglalakbay sa liwanag upang magkaisa laban kay Alaric. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na naaalis sa atin, anya. Ang ating misyon ay maglakbay at maghanap ng liwanag, at ang dilim ay hindi kayang magtakda ng ating landas. Ang mga kaluluwang naglakbay na sa liwanag ay nagsimulang magbigay ng lakas kay Maria, at sa isang huling laban, ang mga kaluluwang naglalakbay ay nagkaisa upang labanan ang puwersa ni Alaric. Ang templo ay umalog sa lakas ng labanan, at sa isang iglap, ang dilim ay nagsimulang maglaho. Sa huli, si Alaric ay napagtagumpayan, ngunit hindi ito ang katapusan ng kanilang paglalakbay. Ang mga kaluluwang naglalakbay ay nagsimulang magpatuloy sa kanilang landas, patungo sa liwanag at kapayapaan. Ngunit ang kwento ng sundo ay patuloy na magtatagal sa mga alaala ng bawat kaluluwa. Ang digmaan ng liwanag at dilim ay patuloy na magpapatuloy, at sa bawat hakbang ng kaluluwa, isang bagong kwento ng paghahanap at kapatawaran ang magsisimula. Matapos ang digmaan ng liwanag at dilim, ang mundo ng mga kaluluwa ay nagsimulang magbalik sa isang mahimbing na katahimikan. Si Maria ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang dilaw na liwanag na nagsimulang magningning mula sa malayo. Ang huling laban ay tapos na, ngunit ang takot at ang mga tanong ay patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Ang kaluluwa ni Alaric, ang dating hari ng dilim, ay nawasak, at ang mga kaluluwang muling nagbalik sa liwanag ay nagsimula ng maglakbay patungo sa kanilang huling destinasyon. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na hindi nawala kay Maria, ang banta ng muling pagbabalik ng mga dilim. Ang kanyang puso ay puno ng kalituhan, at alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Habang naglalakbay siya patungo sa isang liblib na dako, isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanya mula sa likod. Maria, ang tinig ni Serafina, ang unang kaluluwang tumulong sa kanya sa kanyang misyon. Wala nang ibang makakagawa ng iyong nagawa. Nais kong ipaalam sa iyo na ang mga kaluluwang naglalakbay ay muling makakamtan ang kapayapaan. Si Maria ay humarap, ngunit nakita niyang hindi na si Serafina ang nakatayo sa harap niya. Sa halip, isang nilalang na may mga mata na puno ng liwanag at kalungkutan ang tumayo sa kanyang harapan. Isang babae na may hitsura ng isang anghel, ngunit may daladalang kasaysayan ng pagkatalo at pagsubok. Maria, ang boses ng babae ay mahinahon. Ang aking pangalan ay Lumina. Ako ang liwanag ng mga kaluluwa, at ako ang magdadala ng tunay na kapayapaan. Ngunit, hindi ba tapos na ang lahat? Tanong ni Maria. Ang kanyang tinig ay puno ng alinlangan. Hindi ba't napagtagumpayan na natin ang mga kaluluwang naglalakbay at ang mga puwersa ng dilim? Oo, sagot ni Lumina. Ngunit may mga kaluluwang hindi pa nakatagpo ng kanilang liwanag. May mga nag-aalinlangan pa, at ang tunay na kapatawaran ay hindi pa natutuklasan ng lahat. Kaya't ikaw, Maria, ang magpapakita sa kanila ng daan patungo sa tunay na liwanag. Sa mga salitang iyon, si Maria ay nagkaroon
ng bagong layunin. Alam niyang may mga kaluluwang patuloy na naglalakbay sa dilim at ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Kailangan niyang magtulungan kasama ang mga bagong kaluluwang muling sumik upang maglakbay patungo sa liwanag. Ang bagong misyon ay nagdala kay Maria sa isang pook na malayo sa lahat ng nakasanayan niya. Ang kalikasan ay tahimik, ngunit sa ilalim ng mga puno ay may mga kaluluwang patuloy na naglalakad, nawawala sa kanilang landas. Mga kaluluwang napagod sa paghahanap, mga kaluluwang puno ng takot at pangarap na hindi matupad. Maria, ang tinig ni Lumina, ay muli niyang narinig. Sila ang mga kaluluwang nahulog sa limbo, ang lugar ng mga kaluluwang naglalakbay na walang maliwanag na direksyon. Ang iyong misyon ngayon ay upang tulungan silang makita ang liwanag. Sa paligid ni Maria, ang mga kaluluwa ay nagsimulang magtipon at bawat isa ay may mga mata ng takot at kalungkutan. Si Maria, bagaman pagod, ay nagsimulang magdasal. Ang kanyang mga kamay ay itinataas sa langit. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at ang mga kaluluwang nakikinig ay nagsimulang magbagong anyo. Ang kanilang mga mata ay muling nagliwanag at ang mga anino ng dilim ay unti-unting naglaho. Ngunit hindi lahat ay madali. Isang kaluluwa ang lumapit kay Maria. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkamuhi. Hindi kami dapat maglakbay sa liwanag. Ang kaluluwang ito ay sumigaw. Kami ay mga nagkasala, hindi kami karapat-dapat. Ang liwanag ay para sa lahat, sagot ni Maria. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Walang kaluluwa, ang walang pagkakataon na magbago. Ang liwanag ay hindi nangangahulugang perpekto, kundi nangangahulugang magpatuloy, magbigay ng bagong pag-asa sa mga naglalakbay. Si Lumina ay lumitaw sa tabi ni Maria. Ang iyong mga salita ay nagbigay ng pag-asa, Maria. Ang mga mata ng nilalang ay naglalaman ng malalim na kasiyahan. Ang bawat kaluluwa na naglalakbay ay may sariling landas. At ikaw, bilang tagapagdala ng liwanag, ay magbibigay daan upang magtagumpay sila. Habang ang mga kaluluwa ay nagsimula ng maglakbay patungo sa liwanag, si Maria ay nakatayo sa kanilang likuran. Ang kanyang misyon ay natapos na. Ngunit ang mundo ng mga kaluluwa ay hindi pa tapos. Ang landas ng liwanag ay patuloy na maghahatid ng mga kaluluwa na magsisisi, magbabago, at maghahanap ng bagong pag-asa. Ang kwento ng mga kaluluwa ay magpapatuloy sa bawat hakbang ng bawat nilalang na may pusong bukas sa pagbabago. Si Maria ay natutunan na ang tunay na liwanag ay hindi isang destinasyon kundi isang paglalakbay na walang katapusan. Isang paglalakbay na puno ng mga pagkakataon upang magbago, magpatawad at maghanap ng kapayapaan. Ang sundo ng mga kaluluwa ay isang kwento ng pagpapatawad, ng pag-asa at ng walang katapusang paghahanap ng liwanag sa kabila ng dilim. Ang paglalakbay ni Maria ay hindi pa natatapos. Ang mga kaluluwang naglalakbay sa liwanag ay nagsimulang magtamo ng kapayapaan. Ngunit isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang magbunsod sa kanyang mga damdamin. Ang liwanag ay patuloy na nagniningning, ngunit sa kalaliman ng kanyang puso, may nakatagong takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Habang siya'y naglalakbay sa isang liblib na pook sa loob ng gubat, isang malalim na tinig ang umabot sa kanyang pandinig. Maria! Ang boses na iyon ay may kahinaan, ngunit puno ng kabigatan. Maria, dumating na ang oras para malaman mo ang iyong tunay na layunin. Napaatras siya. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng pinagmulan ng tinig, ngunit walang makitang anino o nilalang. Ang kagubatan ay tahimik, maliban sa hangin na dumarampi sa kanyang mukha. Lumingon siya at nakita ang isang pook na hindi pa niya narating. Isang pintuan na nakatago sa likod ng mga matatandang puno. Ang pintuan ay may kalumaan, ngunit may isang kakaibang aura ng lakas na nagmumula rito. Naglakad siya patungo roon, at sa bawat hakbang,
Ang mga kaluluwang sumunod sa kanya ay nagsimulang magbigay ng kakaibang liwanag. Nagulat siya sa nakikita mga alon ng mga kaluluwa na nagmumula sa kabila ng pintuan. Isang dimensyon na hindi pa niya natutuklasan. Ang bawat kaluluwa na dumaan doon ay nag-iwan ng isang bakas ng liwanag. Ngunit ang ibang kaluluwa ay tila nahulog sa dilim. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Maria. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Ang isang pamilyar na nilalang ay lumitaw sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay puno ng kalungkutan at kabiguan. "Ako si Samara." Ang nilalang na ito ay nagsalita. Isang kaluluwang naglakbay at humarap sa pintuan ng hangganan. Dito, ang mga kaluluwa ay pinipili kung magpapatuloy sa liwanag o mananatili sa dilim. Si Maria ay naguguluhan. "Samara, ano ang ibig mong sabihin?" Ang kaluluwang si Samara ay ngumiti ng malungkot. "May mga kaluluwa na hindi kayang maglakbay patungo sa liwanag. Ang iba, gaya ko, ay nagbigay ng sarili nilang buhay upang tulungan ang iba. Ngunit may isang bahagi ng ating pagkatao na hindi pa natutuklasan. Ang pintuang ito ay ang hangganan ng lahat ng kaluluwa. Dito, isang mahalagang desisyon ang ginagawa." "Hangganan?" tanong ni Maria. "Ano ang ibig mong sabihin? Bakit may mga kaluluwang hindi makakatawid?" "Ang pintuang ito ay simbolo ng huling pagsubok para sa mga kaluluwang na hindi pa nakatagpo ng ganap na kapatawaran," sagot ni Samara. "Ang mga kaluluwang hindi handang magbago o nag-aalinlangan ay nawawala sa kakayahang maglakbay patungo sa liwanag. May mga kaluluwang nauurong sa huling hakbang, ang hakbang patungo sa ganap na kalayaan." Habang pinagmamasdan ni Maria ang pintuang iyon, isang malakas na alon ng enerhiya ang dumaloy sa paligid. Ang mga kaluluwang naglalakbay ay nag-uunahan upang makarating sa kabila ng pintuan. Ngunit, sa isang iglap, isang dilim ang bumalot sa paligid at ang mga kaluluwang nag-aalinlangan ay nagsimulang maglaho. "Hindi ba't ito ang misyon ko?" tanong ni Maria. Ang kanyang tinig ay puno ng panghihinayang. "Bakit may mga kaluluwang nahulog? Bakit hindi ko sila matulungan?" Samara ay naglakad patungo kay Maria at tinapik siya sa balikat. "Hindi mo kayang iligtas lahat ng kaluluwa. Ang iyong misyon ay magbigay ng liwanag at pag-asa sa mga handang magbago. Ngunit ang bawat kaluluwa ay may sariling landas. Hindi lahat ay makakamtan ang kaligtasan. At ito ang pinakamalupit na bahagi ng pagiging isang tagapagtanggol ng mga kaluluwa." "Ngunit paano ko malalaman kung sino ang handang magbago?" tanong ni Maria. "Magtiwala ka sa iyong puso," sagot ni Samara. Ang mga kaluluwang naglalakbay patungo sa liwanag ay magkakaroon ng gabay. Sila ang mga handang magsimula muli at sila ang mga makakakita ng bagong daan. Bilang sagot, si Maria ay tumingin sa pintuan. Ang mga kaluluwang naglalakbay ay dumaan sa kanya at nagpatuloy sa kanilang landas. Nakita niyang ang ilang kaluluwa ay tumigil at nag-isip. May mga tanong sa kanilang mga mata. Ngunit sa huli, sila'y tumawid. "Samara, ang pintuan na ito, hindi ba't maaari itong magbukas para sa lahat ng kaluluwa?" tanong ni Maria. Samara ay ngumiti, ngunit may kalungkutang nasa kanyang mga mata. "Ang pintuang ito ay may limitasyon. Ang bawat kaluluwa ay may sariling desisyon. Ngunit ang iyong tungkulin ay magsilbing ilaw para sa mga handang maglakbay. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat, Maria. Ang mahalaga ay magpatuloy ka sa pagpapakita ng tamang daan." Si Maria ay nag-isip ng malalim. At ang lahat ng kaluluwang dumaan sa pintuan ay nagbigay sa kanya ng isang malalim na pakiramdam ng katahimikan. Alam niyang ang misyon niya ay hindi natatapos sa isang hakbang. Ang bawat kaluluwa na tinulungan niya ay may sariling hakbang na tatahakin. Bago siya umalis sa lugar, si Samara ay muling nagsalita. "Ang liwanag ay laging magiging bahagi ng iyong paglalakbay, Maria. Hindi mo alam kung ano ang hinaharap, ngunit isang bagay ang tiyak.
Ikaw ay magiging gabay para sa lahat ng kaluluwang nais maglakbay patungo sa liwanag. Ang mga kaluluwang patuloy na dumadaan sa hangganan at si Maria ay tumingin sa likod bago siya maglakbay sa isang bagong landas. Ang misyon ng sundo ng mga kaluluwa ay patuloy na maghahatid ng pag-asa at pagninilay sa bawat kaluluwa na tatahakin ang kanilang landas patungo sa liwanag. Ang kwento ng mga kaluluwa ay hindi natatapos. Ito ay isang walang katapusang paglalakbay ng pagbabago, pag-asa, at pagpapatawad. Ang gabi ay lumubog sa kalangitan at ang ilaw mula sa mga kaluluwa ay patuloy na naglalakbay sa hangganan. Si Maria ay nakatayo sa gitna ng isang liblib na kagubatan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Habang ang mga kaluluwa ay nagsimulang maglakbay patungo sa liwanag, siya ay nag-iisa sa isang bagong misyon, ang maghanap ng mga kaluluwang nawala sa dilim. Ang mga kaluluwang hindi kayang tumawid sa hangganan. Ang pintuang iyon ay patuloy na naglalabas ng mga kaluluwang nag-aalinlangan at sa kanyang mga mata, isang dilim ang patuloy na bumabalot sa paligid. Habang siya ay naglalakad, naramdaman niyang may isang bagay na sumusunod sa kanya, isang malamig na presensya na tila kumikilos sa dilim. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit ang kanyang mga hakbang ay naging mabigat. Ang hangin ay nagsimulang magbago. Mga alon ng malamig na hangin na nagdala ng mga alingaw-ngaw mula sa mga kaluluwang nawawala sa kanyang paligid. Maria! Ang boses na iyon ay dumating mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Maria! Ang boses ay pamilyar, ngunit hindi ito matukoy. Si Maria ay huminto. Ang kanyang puso ay nagsimulang mag-alala. Sa likod ng mga puno, isang anino ang nagpakita. Sino ka? Tanong ni Maria. Ang kanyang tinig ay matatag ngunit may kabang nararamdaman. Mula sa dilim, ang isang tao ay lumitaw. Isang lalaking may suot na itim na balabal at isang masaklap na ngiti sa labi. Ang mukha ng lalaki ay hindi malinaw, ngunit ang mga mata nito ay naglalaman ng isang pamilyar na alon ng lihim at galit. Wala kang dapat alalahanin, Maria. Ang lalaki ay nagsalita, ngunit ang kanyang boses ay may kasamang banta. Babalik ako upang tapusin ang sinimulan mo. Si Maria ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglaho, ang mga kaluluwang sumasayaw sa paligid. Hindi kita kilala, sigaw niya. Ngunit ang takot ay nagsimulang magtago sa ilalim ng kanyang mga salita. Ako si Malaki, ang lalaki ay nagsabi, at ang kanyang boses ay nagsimulang magpalakas. Isa akong kaluluwa na itinakwil ng iyong liwanag. Ang iyong misyon ay nakatali sa pagkaligaw ng mga kaluluwang gaya ko, ang mga kaluluwang hindi karapat-dapat maglakbay. Ang pangalan ng lalaki ay nagbigay ng kasaysayan na si Maria ay hindi alam. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng takot at kalituhan. Si Malaki ay isa sa mga kaluluwang hindi nakatagpo ng kapatawaran at ang galit nito ay lumubog sa kanyang kaluluwa. Hindi mo kami kayang iligtas, patuloy ni Malaki. Kami ay nabubuhay sa dilim. Walang liwanag ang makakapawi sa aming pagkatao. Hindi ako natatakot sa iyong galit, sagot ni Maria. Ngunit ang kanyang tinig ay nauurong. Ang liwanag ay hindi para sa mga perpekto. Lahat tayo ay may pagkakataon magbago. Ngunit si Malaki ay hindi natuwa. Ang liwanag mo ay isang kasinungalingan. Ang lahat ng kaluluwang ipinanganak sa dilim ay hindi kayang magbago. Walang pag-asa para sa amin. Bago pa makapagsalita si Maria, si Malaki ay nagtaas ng mga kamay at ang kanyang katawan ay naging isang nilalang ng purong anino. Ang dilim ay nagsimulang sumik mula sa kanyang katawan at ang mga kaluluwa na patuloy na naglalakbay ay nag-uunahang magtago. Ang kagubatan ay naging lugar ng takot at kaguluhan. Si Maria ay nagsimulang magdasal. Ang kanyang mga kamay ay itinataas sa langit. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay nagsimulang magningning. Ngunit si Malaki ay hindi tumigil.
Ang mga alon ng dilim ay patuloy na nagsisilbing pader sa kanyang harapan. Ang iyong liwanag ay hindi kayang tapusin ang dilim, sigaw ni Malaki. At ang kanyang katawan ay nagbabalik sa isang nilalang ng kaguluhan. Si Maria ay nanatiling matatag. Ang dilim ay hindi magtatagal. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas at determinasyon. Laging may liwanag sa dulo ng dilim. Hindi ako matatakot. Sa bawat salitang binigkas ni Maria, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay nagsimulang lumakas. Ang mga kaluluwang nawala sa dilim ay nagsimulang magbalik at ang kagubatan ay nagliwanag ng pag-asa. Ngunit si Malakay, kahit na naglalabas ng galit, ay nagsimulang magpahinog sa dilim. Ang liwanag ni Maria ay tila hindi kayang tapusin ang galit na namumutawi mula sa kanya. Ang hangin ay nagbago muli at isang bagong tinig ang dumating mula sa dilim. Malaki, ang boses na iyon ay pamilyar. Huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan. Si Samara, ang kaluluwang nagpatuloy sa paglalakbay, ay lumitaw mula sa dilim. Ang kanyang katawan ay naging sinag ng liwanag at ang mga kaluluwang nawawala ay nagsimulang magbalik sa liwanag. Ang bawat kaluluwa ay may pagkakataon na magbago. Ang tinig ni Samara ay puno ng pagmumuni-muni. Ngunit hindi ito sa pamamagitan ng galit. Si Malaki ay napako sa lugar. Ang dilim mula sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Hindi mo kami kayang iligtas. Ang huling salita ni Malaki ay lumabas mula sa kanyang bibig bago siya tuluyang naglaho sa dilim. Ang kagubatan ay nagsimulang magbago. Si Maria ay huminga ng malalim. Ang dilim na naghari sa kanyang paligid ay nagsimulang magbago sa liwanag. Ang mga kaluluwa ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at ang huling hakbang ni Malaki ay isang paalala ng kahinaan ng galit at takot sa kabila ng liwanag. Maria, si Samara ay nagsalita. Ang mga kaluluwang lumaban sa dilim ay makakakita ng liwanag. Ngunit ang mga hindi pa handang magbago ay patuloy na maghahanap ng tamang daan. Ang kwento ng mga kaluluwa ay hindi natatapos. At si Maria ay patuloy na magiging gabay sa bawat kaluluwang maghahanap ng liwanag sa kabila ng dilim. Ang mga kaluluwang naglalakbay sa hangganan ay patuloy na naglalakad. Ngunit ang dilim na nagmumula kay Malaki ay patuloy na nagbigay ng takot sa buong kagubatan. Si Maria ay nanatiling matatag. Ang kanyang liwanag ay nagsilbing gabay para sa mga kaluluwa na naglalakbay patungo sa liwanag. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Malaki ay isang simbolo ng galit na hindi pa kayang lisanin ang kanyang dilim. May mas malalim na dahilan kung bakit siya nanatili sa kabila ng liwanag. Habang patuloy na naglalakbay si Maria, isang matalim na pakiramdam ang pumasok sa kanyang isipan. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang magbago at sa isang iglap, ang mga kaluluwang sumasayaw sa kanyang paligid ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang mga mukha nila ay puno ng takot at pangarap, ngunit ang mga mata nila ay puno ng pagkabigo. Maria, ang isang boses ay bumangon mula sa likod. Maria, tinawag kita. Ang tinig ay pamilyar, si Samara. Ngunit may kakaibang tonong nagdulot ng takot kay Maria. Nang lumingon siya, nakita niyang si Samara ay lumapit. Ngunit may pagkadilim sa kanyang aura. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. Ngunit may isang bagay na nagbabalik ng mga tanong sa kanyang isipan. Samara? Tanong ni Maria. Ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa. Bakit ang iyong liwanag ay nagbabalik sa dilim? Si Samara ay ngumiti ng malungkot. Hindi lahat ng kaluluwa ay kayang maglakbay ng buo. Ang kaluluwang patuloy na naglalakbay, ngunit sa likod ng bawat hakbang, may kalungkutan at pagsisisi na nagbabalik sa kanilang mga puso. Si Maria ay naglakad patungo kay Samara, ngunit ang kanyang katawan ay napuno ng takot. Ano ang ibig mong sabihin, Samara? Bakit ka nandyan? Ang katawan ni Samara ay nagbago-bago
At sa isang iglap, ang kaluluwa ng babae ay naglaho. Ang katawan ni Samara ay unti-unting naging isang anino, isang animoy hindi kumpletong kaluluwa na hindi pa kayang maglakbay patungo sa liwanag. Si Maria ay nagsimulang magtaka kung ang lahat ng nakikita niya ay isang ilusyon. Ang mga kaluluwang sumusuong sa liwanag ay parang nag-aalinlangan at ang mga kaluluwang nagsisilibing gabay ay nauurong sa kabila ng dilim. Hindi lahat ay kayang magbago. Ang boses ni Samara ay muling sumikmula sa dilim. Ang liwanag ay hindi palaging makakapawi ng galit. Nagsimula nang lumakas ang hangin at ang mga kaluluwang naglalakbay ay nagiging malabo sa harap ni Maria. Sa likod ng liwanag, may isang malupit na anino na patuloy na humihigop sa bawat kaluluwang naglalakbay. Naglakad si Maria patungo sa isang madilim na kanto ng kagubatan at nakita niyang si Malaki ay nagmamasid mula sa isang malayo. Ang kanyang mata ay puno ng galit at paghihiganti. Maria, ang tinig ni Malaki ay dumating mula sa dilim. Mali ang iyong ginagawa. Hindi mo kami kayang tulungan. Kami ay tadhana ng dilim at wala kaming lugar sa iyong liwanag. Si Maria ay humarap kay Malaki. Hindi ko kayang iligtas kayong lahat. Ang kanyang tinig ay may kasamang hinagpis. Ngunit ang bawat kaluluwa ay may karapatan sa isang bagong buhay, sa isang pagkakataon na magbago. Hindi mo kami kayang baguhin, Maria. Si Malaki ay sumabog ng galit at mula sa kanyang katawan ay nagsimulang magsalubong ang dilim at liwanag. Ang bawat kaluluwang dumaan sa harap ni Malaki ay napapalakas ang kanyang galit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, ang isang kaluluwa ay nagpatuloy sa paglalakbay. Ang kaluluwa ni Samara. Hindi siya nakalimot sa layunin ng kanyang misyon. Sa mga oras ng dilim, siya ang naging gabay na muling nagbalik sa liwanag upang tulungan si Maria. Samara ay nagpakita muli sa harapan ni Malaki. At sa mga mata ng kaluluwa, ang lahat ay nagsimulang magbago. Ang mga alon ng dilim ay nagsimulang maglaho sa paligid ni Malaki. Ang kanyang galit ay humina nang makita ang liwanag na nagmumula kay Samara. Hindi mo kami kayang pigilan. Si Samara ay nagsalita ng tahimik, ngunit matatag. Ang lahat ng kaluluwa, kahit pa sa dilim, ay may karapatan sa liwanag. Hindi mo kami makakamtan sa iyong galit. Si Malaki ay nanahimik. Ang dilim na bumabalot sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Ang mga kaluluwang hindi pa nakatagpo ng kapatawaran ay nagpatuloy sa kanilang landas patungo sa liwanag. Samara, Maria, ang tinig ni Malaki ay nanghina. Hindi ko kayang baguhin ang aking nakaraan. Si Samara ay lumapit kay Maria at kinuha ang kanyang kamay. Ang paglalakbay ng kaluluwa ay isang walang katapusang kwento. Laging may pagkakataon upang magbago at sa bawat hakbang, ang liwanag ay maghahatid ng bagong buhay. Si Maria ay humarap kay Malaki at sinabi, "Bawat kaluluwa, kahit pa sa pinakamadilim na lugar, ay may pagkakataon maglakbay patungo sa liwanag. Ang iyong galit ay hindi makakapigil sa ating lahat." At sa mga salitang iyon, ang dilim ay tuluyang naglaho. At ang mga kaluluwa na naglalakbay ay nagsimulang magpatuloy sa kanilang landas, patungo sa liwanag at kapatawaran. Si Maria at Samara ay tumingin sa isa't isa, at sa huli, nahanap nila ang kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok. Ang kwento ng sundo ng mga kaluluwa ay patuloy na naglalakbay sa bawat hakbang. Isang paalala na sa kabila ng dilim, laging may liwanag sa dulo ng lahat ng landas. Ang gabi ay dumapo sa kagubatan at sa kabila ng mga kaluluwang naglalakbay, si Maria ay nag-iisa. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay nagsisilbing gabay sa mga kaluluwang dumaan. Ngunit sa kanyang puso ay nararamdaman pa rin ang pagdududa. Ang kanyang misyon ay patuloy na tinatanggap ng mga kaluluwa. Ngunit may isang bagay na nag-aalangan sa kanyang isipan. May mga kaluluwang hindi kayang makatawid.
at may mga anino na patuloy na nagmamasid sa kanya. Habang naglalakad si Maria, naramdaman niyang may sumunod sa kanya, isang pakiramdam ng malamig na hangin. Ang mga kaluluwang patuloy na nagsisilibing gabay ay nagsimulang maglaho at ang paligid ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na presensya. Lumingon siya at nakita ang isang matandang lalaki na may suot na balabal. Ang kanyang mata ay puno ng kalungkutan at paghihirap. Ang pangalan ng matandang lalaki ay nagbalik sa alaala ni Maria, si Don Emilio Velasco. Maria, ang tinig ni Don Emilio ay malambing, ngunit may kabuntot na lungkot. Hindi ba't alam mo na may mga kaluluwang hindi kayang maglakbay? Ang nakaraan nila ay nagsisilbing pader sa kanilang paglalakbay. Si Maria ay humarap kay Don Emilio at sa bawat hakbang niya ay naramdaman niyang may mga tanong na hindi pa nasasagot. Don Emilio, ang kanyang tinig ay may kasamang kalungkutan. Ang bawat kaluluwa ay may pagkakataon. Hindi ko kayang tingnan silang nawawala sa dilim. Si Don Emilio ay ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago. Tila naglalaman ng isang lihim na matagal na niyang tinaglay. Maria, may isang kaluluwa na kailangang magbalik. Siya ang naging dahilan ng lahat ng ito. Isang kaluluwang hindi kayang tanggapin ang liwanag. Sinong kaluluwa? Tanong ni Maria. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglamig dahil sa nararamdamang panganib. Si Don Emilio ay tumingala sa langit. Si Victoria Villamor! Ang pangalan ni Victoria ay isang sugat na hindi pa magamot sa puso ni Maria. Ang kwento ni Victoria ay isang kwento ng pagkatalo, galit, at mga lihim na nagmumula sa nakaraan. Ang kanyang mga pakana at ang mga kasinungalingan ay nagbigay daan sa pagkawasak ng mga buhay, kabilang na si Daniel. Si Maria ay nakaramdam ng takot at galit sa mga salitang binanggit ni Don Emilio. Hindi siya maaaring bumalik. Ang tinig ni Maria ay nagpakita ng sigla. Si Victoria ay naging simbolo ng lahat ng kasinungalingan at dilim. Hindi ko siya hahayaang magbalik sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Ngunit si Don Emilio ay hindi natatakot. Si Victoria ay may isang bagay na hindi mo alam, Maria. Ang kanyang kaluluwa ay nakatali sa isang sumpa. Isang sumpa na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Hindi siya kayang tulungan ng mga kaluluwa, ngunit ikaw ang may susi upang mailigtas siya. Maria ay tumahimik. Hindi ko kayang iligtas ang isang taong nagdulot ng lahat ng ito. Lahat tayo ay may bahagi sa ating nakaraan, sagot ni Don Emilio. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Ang kaluluwa ni Victoria ay may malalim na dahilan kung bakit siya nahulog sa dilim. Kung ikaw ay magtutulungan, maaring muling magbalik ang kanyang liwanag. Si Maria ay naglalakad papalayo, ngunit hindi siya makapagpasya. May mga katanungan na lumulutang sa kanyang isipan. Kung ang kaluluwa ni Victoria ay may kakayahang magbago, paano siya matutulungan? Ang liwanag ba ay kayang magpatawad sa isang kaluluwang puno ng galit? Ang kagubatan ay nagbago sa paligid niya. Ang mga kaluluwa ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, ngunit ang mga mata ni Maria ay puno ng tanong. Si Samara, ang kaluluwang tumulong sa kanya, ay nagsimulang magpakita mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang mata ay nagsisilibing gabay at lakas. Maria, si Samara ay nagsalita ng may pagmumuni-muni. Wala sa atin ang perpekto. Ang liwanag ay hindi para sa mga perpekto, kundi para sa mga kaluluwang handang tanggapin ang kanilang pagkatalo. Si Maria ay tumingin kay Samara. Paano ko matutulungan si Victoria kung siya mismo ay hindi kayang tanggapin ang kanyang sarili? Si Victoria ay isang kaluluwa na may malalim na sugat, sagot ni Samara. Ang kanyang galit ay bunga ng kanyang takot at mga pagkatalo. Siya ay kailangan ng isang pagkakataon na magbago. At ikaw, Maria, ikaw ang magbibigay sa kanya ng pagkakataong iyon. Maria ay huminga ng malalim. Alam niyang ang misyon na ito ay magiging pinakamabigat na laban na kanyang haharapin.
Si Victoria ay hindi lamang kalaban. Siya ay isang kaluluwang nawawala sa sarili, isang kaluluwang hindi kayang maglakbay ng buo. Si Maria ay tumingin kay Don Emilio at kay Samara. Kung may isang pagkakataon na magbago si Victoria, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang iligtas siya. Hindi ko siya iiwan. Paghandaan mo ang magulo at masalimuot na landas na tatahakin mo. Paalala ni Don Emilio. Ang kanyang tinig ay malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Ang kaluluwa ni Victoria ay may nakatagong sakit na nagdulot ng lahat ng ito. Ang gabing iyon ay nagsilbing paalala na ang liwanag at dilim ay palaging maghaharap sa bawat kaluluwa. Si Maria ay nagpasya. Maghahanap siya ng paraan upang matulungan si Victoria. Kahit pa ang landas na tatahakin niya ay puno ng panganib at takot. Ang kwento ng sundo ng mga kaluluwa ay patuloy na magsusulat ng bagong kabanata. Isang kwento ng pagbabalik at pag-asa. Kahit pa ang mga kaluluwa ay patuloy na naglalakbay sa dilim. Ang huling gabi sa kagubatan ay dumating. At ang hangin ay nagdala ng mabigat na presensya. Ang mga kaluluwang naglalakbay ay nagsimulang magtipon. Isang malakas na alingawngaw ang umabot mula sa kabila ng kagubatan. Si Maria ay naglalakad patungo sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ngunit sa parehong panahon, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay nagsilbing gabay na nagbigay lakas sa kanya. Si Victoria Villamor, ang kaluluwang pinaglalabanan ng lahat, ay naghintay sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagsisisi. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nag-aanyaya ng pag-unawa. Si Maria ay naglakad ng mabilis. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat ng lahat ng mga kaluluwang nawala sa nakaraan. Maria, ang tinig ni Victoria ay sumikmula sa dilim. Alam ko kung ano ang iyong ginagawa, ngunit wala nang pag-asa para sa akin. Ako ay isang kaluluwa na nagdulot ng kasamaan at wala nang puwang para sa mga tulad ko. Si Maria ay huminto. Ang kanyang mata ay hindi umiwas. Hindi ko kayang tanggapin ang iyong pahayag, Victoria. Ang bawat kaluluwa, kahit pa ikaw, ay may pagkakataon. Ang liwanag ay hindi tumatanggi. Ang liwanag ay para sa mga handang magsimula muli. Ngunit si Victoria ay umiling. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago. Hindi mo ako nauunawaan, Maria. Ang aking nakaraan ay puno ng kasalanan. Hindi ko kayang magbago. Sa mga salitang iyon, si Maria ay lumapit at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Victoria. Ang pagkatalo mo ay hindi ang katapusan. Ang bawat kaluluwa ay may sakit, ngunit may pag-asa. Ang iyong galit at kalungkutan ay hindi ang iyong pagkakakilanlan. Ang iyong pagkakakilanlan ay isang kaluluwang may karapatan sa liwanag. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga kaluluwang na naglalakbay patungo sa liwanag ay nagsimulang magtipon sa paligid ni Maria at Victoria. Ang dilim na bumabalot kay Victoria ay nagsimulang maglaho at ang mga ulap na sumasaklaw sa kanyang kaluluwa ay unti-unting nagbukas upang magbigay daan sa liwanag. Ang kaluluwa ni Victoria ay nagsimulang magbago. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay unti-unting naghilom at ang kalungkutan na matagal na niyang dinadala ay nagsimulang maglaho. Sa isang saglit, ang kanyang katawan ay napuno ng liwanag at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago, puno ng pag-asa. Maria, ang tinig ni Victoria ay malungkot, ngunit puno ng pasasalamat. Ako ay hindi karapat-dapat sa iyong tulong. Ngunit, salamat. Ang mga kaluluwa sa paligid ay nagsimulang magalak. Ang liwanag mula sa katawan ni Victoria ay nagsilbing patunay ng kanyang pagbabago. Si Maria ay ngumiti. Ang kanyang mata ay puno ng saya. Ang bawat kaluluwa, kahit pagaano man siya kalayo mula sa liwanag, ay may karapatang magsimula muli. Ang pagbabago ay hindi madali, ngunit ito ay laging posible.
Ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang kagubatan ay napuno ng liwanag. At ang mga kaluluwang na naglalakbay ay nagsimulang magtuloy sa kanilang landas patungo sa kapayapaan. Si Maria, kasama si Victoria, ay naglakad patungo sa dulo ng kagubatan, kung saan ang bagong umaga ay nagsisimulang sumik. Ang mga kaluluwang nagsimula ng bagong landas ay nagbigay daan sa isang bagong pag-asa. Sa kabila ng lahat ng narating ni Maria, ang kanyang misyon ay nagpatuloy. Ang mga kaluluwang naglalakbay ay patuloy na nagbabalik sa liwanag at si Maria ay nagsilbing gabay para sa kanila. Ang mga salitang sinabi ni Samara noon ay patuloy na nagsyang sa kanyang isipan. Ang liwanag ay hindi para sa mga perpekto, kundi para sa mga kaluluwang handang tanggapin ang kanilang pagkatalo. Sa pagtatapos ng gabi, ang kalangitan ay nagbukas ng isang bagong daan. Si Maria, kasama ang mga kaluluwang itinaguyod ang kanilang bagong pag-asa, ay nagsimulang maglakbay muli. Sa bawat hakbang, siya ay patuloy na nagbibigay gabay at liwanag sa mga kaluluwang natagpuan ang kanilang bagong buhay. At sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang kwento ng sundo ng mga kaluluwa ay nagtapos. Ngunit ang paglalakbay patungo sa liwanag ay hindi nagtatapos. Ang mga kaluluwa ay patuloy na naglalakbay. At si Maria, ang gabay ng mga naglalakbay, ay patuloy na nagbabalik ng liwanag sa kabila ng lahat ng dilim na dumaan. At diyan nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing AI stories. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-comment. I-subscribe na rin ang Amazing AI Tagalog Stories sa YouTube at i-follow ang aming Facebook page para sa mas marami pang kapanapanabik na kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga ka-amazing AI stories.